Sara! Sara, saan mo dadalhin yan? Uy, baka sa bayan, nadaling ko kay Mang Delio. Eh, bigla na lang hindi gumana eh. Akin na nga sasamahan na kita, mabigat yan. Malayo pa yung lalakarin mo. Baka pumayat ka niyan. Basta na lang po hindi umandar eh. Sinaksa ko. Hindi naman brown out. Pinaikot-ikot ko pa nga eh. Init-init pa naman ngayon. Sabi ko nga kay Ina, dadaling ko na lang sa bayan. Total, hindi pa naman namin kailangan ng bagong electric fan kaagad. Sara! Gawa na oh! Talaga, tapos na oh! Parang ang dali lang nung ginawa ni Mang Delio. Eh parang magagawa ko rin yun kung pag-aaralan ko lang kung paano. Parang okay to gawing negosyo, lalo na doon sa lugar natin na malayo sa shop ni Mang Delio, di ba? Parang alam ko ni binabalak mo. Parang gusto ko rin tong gawing negosyo ah. Kayo, gusto nyo rin no? Tara, pag-aralan natin ang pag-ayos ng gamit sa bahay. Kung talagang interesado kayo, madali lang naman matutunan ito eh. Mabuti na lamang at naisip nyo ang itong inegosyo dahil sipag at syaga lang naman ang puhunan dito. At kukunting mga kagamitan lang naman ang kakailanganin dito. At kayo rin mismo ang gagawa nito. Eh di pwede pala namin gawin sa bahay namin. Hindi naman pala namin kailangan ng pwesto kaagad, di ba, Mang Delio? Abay, oo. Ang pag-iintindi lang naman sa mga kagamitang elektrikal ang pinakamahalagang kakailanganin. Unang-una na rito ay ang mga panuntunan o patakaran sa pag-aayos ng mga ito. Una, kailangang maisigurado mo na hindi ka maaaksidente o mapapahamak sa kuryente. Kaya't napaka-importanting maintindihan mo ang kuryente at ang mga katangian nito. Siguraduhin mo hindi nakasaksak ang gamit bago mo ito kumpunihin para malaman mo rin kung ano ang problema nito. Kapag naiayos mo na at naisaksak ng muli sa outlet, saka mo ito subukang paandarin. Ngunit huwag na huwag mo ito nga hawakan. Tanggalin mo muna sa saksakan kung may aayusin ka pa. Alam mo ba na ang natural na pinatutunguhan ng kuryente ay ang lupa? Pansinin ang kidlat! Di ba't nagsusumikat ito upang makabalik sa lupa? Kaya't mag-ingat, sapagkat baka ikaw mismo ang gamitin ng kuryente upang makabalik sa lupa. Tandaan, kung ikaw ay magsasaksak sa outlet, magsuot ng sapatos o kaya tsinelas at siguraduhin hindi basa ang inyong mga kamay. Dahil tinutulak ng voltage ang kuryente na maaaring tumagos sa inyong mga balat. Dapat alam mo kung paano gumagana ang gamit para masolusyonan mo ang problema nito. Obserbahan mo muna ang mga gamit. Pakinggan, obserbahan. May kakaibang tunog ba? May kakaiba ba o walang gumagalaw sa mga parte nito? Kailangang alamin mo muna ang problema bago mo ito baklasin at kalikitin. Kadalasan ang problema ay kulang o walang kuryenteng natatanggap ang gamit. Kaya ito ang unang-una mong titingnan. May kuryente ba o wala?
Nakakasira ng fuse ang sobrang taas ng kuryente na dulot ng short circuit. Meron din ganito ang mga gamit. Kaya i-check ng mabuti kung ayos ang fuse at ang circuit breaker nito. Kadalasan, ang nagiging problema ay ang pagkasira ng mga parte ng mga gamit. Kaya ang mga parte na ito ang masusing inoobserbahan. Kadalasan, ang simpleng pagpapalit lang ng sirang parte ang solusyon sa problema. Kung walang eksaktong katulad ang nasirang parte, pwedeng gumamit ng parehong parte basta kasya ito sa kinalalagyan ng parte. Huwag niyang pipiliting kumasya. Screwdriver. Magandang araw ho. Ipapagawa ko ho sana tong oven toaster. Ako nga pala si Ahmad. Farida. Ano bang problema niyan? Ay na ho kasing uminit eh. Sige Iha, pakiiwan na lang yan dyan at bumalik ka na lang sa makalawa. Gagawin ni Ahmad yung toaster mo. Balik mo, gawa na yan. Sige ho, salamat po. Uy! Kaka! Aba, kaya mo ba ayusin yan? Tango ka ng tango ah. Sige, basta sundin nyo lang yung panuntunan na tinuro ko sa inyo. Tatapusin ko na itong ginagawa ko. Mang Delio, hindi na nga umiinit yung toaster. Sige, tuturuan ko kayo kung papaano magbaklas ng gamit. Pero alam nyo, may suspecha ako kung anong problema nito. Pagkamat iba-iba mga gamit, pareho lamang ng paraan ng pagbabaklas nito. Pero, bago magsimula, tatandaan ninyo, ibabalik nyo rin uli ito. Tingnan mo muna kung paano binuo ang gamit. Umpisahan sa mga kitang-kita ng mga tornilyo o mga clip o iba pang nagpapakapit sa mga parte. At dahil ikakabit mo ulit ito, ilatag ang mga parte sa paraang matatandaan mo kung saan dapat ito ikakabit. Kung magbabaklas ka ng higit sa isang wire, lagyan ng label ang bawat wire. Mas magiging madali kung unang mababaklas ang mga panel o malalaking bahagi ng gamit. Kapag natanggal na ang mga ito, makikita mo na ang laman ng gamit at maaayos ang kailangang ayusin.
Hep, hep, hep. Kung anong tinanggal mo, ibabalik mo rin. Bago ibalik, linisin mo muna ang loob. Sa pagbalik, babaligtarin mo naman ang proseso. Ang huling binaklas ang unang ikakabit. Huwag mong pipilitan ng hindi kasya at huwag mo nang hihigpitan ang mga tornilyo. Pag buo na uli, isaksak ito at itest kung gumagana na. Sira nga yung cord sa kasaksakan ng toaster. Magaling! Para... Ako na. Eksperto yata ako dyan. Sigurado ka bang cord ng problema? Tingnan natin. Tanggalin ang cord sa kagamitan. Gamit ang continuity tester, ikabit ang tester sa isa sa mga blade ng saksakan. Ikabit ang probe sa isa sa mga wire. Kapag umilaw o tumunog o hindi man ang tester, ikabit naman sa kabilang blade ng saksakan. Kapag walang ilaw o tunog, sira ang saksakan. Pero, baka ito lang ang sira at hindi ang cord. Para masigurado na ayos pa ang cord, putulin ang saksakan sa cord at ikabit ang tester sa mga wire. Kapag hindi umilaw o tumunog ang tester, sira pati ang cord. Sira nga pareho ang cord at saksakan. Ngayon, alam mo na kung paano magbaklas. Dahil alam mo na ang problema. Hindi mo na kailangan buksan ng buong gamit. Dito lang sa may sira. Paano natin ngayon ikakabit ang bagong cord? Pahinging! Pandesal. Oh, Sarah, naubos ka ba ng pandesal? Hindi po. Bakit parang limang araw ka nang hindi kumakain? Gusto ko lang po kasing subukang magayos ng mga sirang gamit Bakit? Ilang araw mo na ba dito? Diba, hindi pa. Di yung susunod magpapagawa, ikaw na magayos. Talaga po? Oo. Sige po, hindi po kayo mabibigo, Mang Delio. Ang mga kailangan ko lang naman po, screwdriver, pliers, long nose, Phillips, wire stripper, electrical tape, tsaka VOM. Pwede talaga tong gawing negosyo. Interesado ako. Konti lang ang kakailanganin gagamitan. Kaya't hindi mo na kailangan ng malaking kapital. Pwedeng ako mismo ang gumawa. Kahit sa sarili mong bahay. At may pangangailangan sa serbisyong ito. Pwede ko itong gawing negosyo.